Sa gitna ng patuloy na paghahanap sa puganteng negosyanteng si Atong Ang, muling nasusubok ang kredibilidad at integridad ng pulisya ng bansa. Ang investigasyong isinasagawa ng Philippine National Police laban sa mga aktibo at retiradong pulis na posibleng tumulong sa kanyang pagtakas sa isang seryosong usapin na hindi dapat baliwalahin o palampasin. Hindi ordinaryong kaso ang kinakaharap ni Ang. Ang mga paratang na may kaugnayan sa pagkawala ng mga sumbongero ay mabigat at matagal nang gumugulo sa publiko. Kaya't ang anumang hinala ng proteksyon mula sa mga taong sinumpaang magbatupad ng batas ay lalong nagpapalalim sa kawalan ng tiwala ng mamamayan sa mga institusyon ng gobyerno. Bagaman iginiit ng PNP na walang opisyal na police security detail si Ang, nakakabahala ang posibilidad na may mga posibleng seasoned police officers, aktibo man o retirado na sangkot sa kanyang pagtatago. Kung mapapatunayan malinaw itong pang-aabuso sa kapangyarihan at ahasang pagtataksil sa tiwalang ipinagkaloob ng taong bayan. Tama lamang ang utos ng PNP Chief na pag-aralan ang pagsasampa ng kasong administratibo at kriminal laban sa sinumang mapapatunayang sangkot sa maging sila man ay senior officer o dating general. Walang puwang sa serbisyo ng mga pulis na gumamit ng kanilang mga ranggo, koneksyon o karanasan upang hadlangan ang justisya. Ang 17 tip na natanggap ng CIDG at ang 10 milyong pisong pabuya para sa pagkakaaresto kay Ang ay patunay na handang tumulong ang publiko. Ngunit higit pa sa gantimpala, ang hinahanap ng mamamayan ay malinaw na mensahe na walang sino man ang higit sa batas at walang uniforme o medalya ang maaaring maging panangga laban sa pananagutan. Ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa pagtugis sa isang pugante. Isa itong pagsubok kung kayang linisin ng PNP ang sarili nitong hanay at patunayan na ang hustisya ay umiral para sa lahat. Mayaman man, makapangyarihan man, o dating tagapagsuot ng uniforme. Yan ang ating Bombo News Analysis. Ako si Bombo Kervin Gamad. Basta radyo. Bombo!